Nabango para sa isang gitna ng hardin. Audio Jungle. Magandang umaga, bayan. Narito ang aming grupo upang maglahad ng mga maiinit na balita na may patungkol sa mga paksang ito. Ang palakasan, panahon, internasyonal, lokal, nasyonal, ang kabuhayan, negosyo, at huli, showbiz. So di ko ito patatagalin pa, mga tagapagbalita, pasok! Pinakamatandang tao sa Japan pumanaw na sa edad na 116. Southern Star Bus Transit Incorporation ay nasangkot na naman ng isang aksidente. Nananawagan si House Deputy Majority Floor Leader Congressman Erwin Tulfo sa pamahalaan na magbigay naman ng ayuda at pangkabuhayan sa mga tsuper ng jeep. Sa kasalukuyan, ang panahon dito sa Bohol ay napakainit pa din. Panalo ang koponan ng Minnesota Timberwolves laban sa koponan ng Denver Nuggets. Kanto Fried Chicken Business na sinimulan sa 15K na puhunan sa Bohol, may 70 branches na ngayon. Ang pinakabagong balita sa tambalan ni Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Maraming salamat mga tagapagbalita. Magbabalik muli ang aming grupo pagkatapos ng mga maiikling batalastas.真似できないよこのスワッグ俺たちにしかないスワッグ肩の力抜いてラックラック遊び働いて曲楽譜夢で深く根は深くそんでパスポートに増やすスタンプロゴは贅沢にグラス商売道具はこのスワッグそういうデザイン特化じゃないのに膝破れてる俺のパンツハンズよりも口でラップそんで上げまくるよ自分のラップカンナビース巻きブランツ海外在住ならりAudio Jungle. Pinakamatandang tao sa Japan pumanaw na sa edad na 116. Pumanaw na ang pinakamatandang tao sa Japan na si Fusa Tatsumi nitong Martes, Disyembre 12 sa edad na 116. Sa ulat ng Agence France Press, kinumpirma na isang opisyal sa Kashiwara City sa Osaka, Japan ang pagpanaw ni Tatsumi habang nasa isa umanong care facility sa Osaka. Ipinanganak si Tatsumi noong 1907, isang magsasaka ang kanyang asawa at mayroon daw silang 3 anak. Based naman sa footage na inirin ng local media outlet sa naturang bansa, makikita umanaw si Tatsumi na nasa isang wheelchair habang nagdidiriwang ng kanyang ika-116 na karawan nitong Abril. Kinilala si Tatsumi bilang pinakamatandang tao sa Japan matapos pumanaw si Kane Tanaka noong nakaraang taon sa edad na 111. Opisyal naman na kinilala ng Guinness World Record si Tanaka bilang pinakamatandang tao sa Japan noong Abril 2022. Magandang araw mga kapamilya at mga kaibigan. Ako si Kendra Marie Buaya at narito ang pinakabagong balita sa tambalan ni Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Tilian at gilay ang dulot ng mga larawan na kumakalat sa social media kung saan makikitang magkasama ang dalawang isa sa romantic dinner date sa isang sikat na lugar sa restaurant sa Quezon City kamakailan lang. Ito agad nag-trending sa online world at bumuhos at mga pagbate at suporta mula sa kanilang mga tagahanga na tila masaya sa pagpatuloy ng kanilang relasyon. Abangan ang mga sumusunod na kaganapan sa kanilang love story. Samahan kami sa aming sumusunod na mga balita. Ako si Kendra Marie Buaya at ito ang Daniel Padilla at Catherine Bernardo Showbiz Update. Maraming salamat sa inyong pagtutok at magandang araw. Dadako tayo sa balitang lokal. Isang bus na pagmamay-ari ng Southern Star Bus Transit Incorporation ay nasangkot na naman ng isang aksidente. Ayon sa mga investigasyon na ginagawa ng mga pulis, ito ay tumagilid sa gilid kung saan patungo ito sa Ubay. At nangyari ang aksidente nito sa Barangay Hamilian sa lungsod ng Lobo. Nangyari ang aksidente nito bandang alas 10 ng umaga at ayon sa investigasyon at ang injury report nito,
17 ng pasahero ay sugatan sa nangyari. Ang pulis ay patuloy sa pag-imbestigasyon sa nangyaring aksidente habang ang driver nito na si Nick Lubiano na may edad na 44 taon ay nasa kustodya na ng mga pulis. Ako po si Ching Haru Bagnon, nagbabalita lokal. Magandang araw po sa ating lahat. Ako nga pala si Jumay Espina. Nandito po ako para iulat ang panahon sa araw na ito. Sa kasalukuyan, ang panahon dito sa Bohol ay napakainit pa din na may temperatura na hihigit sa 44 degrees Celsius. Ang hangin din ay humihina na mula sa pakaluran. Sa mga sumusunod na oras, inaasahan natin ang mas matinding init na di umabot ng 45 degrees Celsius na temperatura. Kaya lagi po tayong magdala ng tubig para iwas dehydration. Sa buong araw, mangyaring maging handa para sa posibleng kaganapan kagaya sa pag-iinit ng panahon. Ito ay maaaring magdudulot ng epekto sa inyong mga aktibidad sa labas. Sa kabuuan, panatilihin ang pag-ingat at maging handa sa anumang pagbabago sa panahon. Kaya lagi niyong tatandaan, ang buhay ay weather lang. Yun naman po, maraming salamat. Lights, camera, action. It's so very fresh. Audio Jungle. Magandang umaga sa inyong lahat. Kanto Fried Chicken Business na sinimulan sa 15K na punan sa Bohol, may 70 branches na ngayon. Ang natigil na negosyon, fried chicken ng biyanang muling binuhay ng paasawa sa Bohol sa puhunang 15,000. Pagkalipas ng ilang taon, mayroon na itong ngayon 70 branches sa Bohol at Cebu, ang Paeng's Kantong Fried Chicken. Sa programang Pera Paraan, hindi inakala ng mag-asawang Uma at James Espinosa na lalago na sobra ang itinayo nilang negosyo noong 2015 na fried chicken. Ang mga magulang ni James ang dating nagtitinda nito pero itinigil. Pero hindi patuloy na may naghanap ng naturang lutuin, naisipan ng mag-asawa na buhayin ito muli. Pero sa halip na maghanap ng pwesto, sinimulan ni Uma at James sa pack meal ang kanilang manok na i-deliver sa gaya ng City Hall gamit ang 15,000 na puhunan. Nang pumatok at marami na naghanap sa kanilang manok, nagsimula silang maghanap ng pwesto at dinagdagan na rin ang hinahaing putahe ng manok. Ang paglipas ng ilang taon, mayroon na silang 50 branches sa Bohol at 20 branches naman sa kalapitang lalawigan ng Cebu. Kung dati ay nagsisimula lang sila ng 20 na manok na nakukonsumo sa isang araw, ngayon umaabot na ng 3,000 na manok na para sa kanilang mga branch sa Cebu. At nasa 1,500 na manok naman para sa kanilang mga sangay sa Cebu. Ang kanilang kita sa isang branch umaabot ng 100,000 hanggang 300,000 pesos. Ayon kay Uma, bukod sa signature taste ng kanilang manok, made with love daw ang kanilang produkto. At maliban sa na kapag bibigay sila ng trabaho sa iba, tumutulong din sila sa mga asawa kapag may nabibiktima ng kalamidad. Payo ni Uma sa mga tulad nilang nais pumasok sa negosyo, never give up lang talaga. So every time you dream, you do it. Of course, samahan nyo din ng prayers. Ito po si Vladimir Doblados, nagbabalitang negosyo. Panalo ang kupunan ng Minnesota Timberwolves laban sa kupunan ng Denver Nuggets. Matapos pangunahan ni Anthony Edwards ang kanyang kupunan, first quarter pa lamang ay ipinakita na ng kupunan ang kanilang bangis sa depensa na nagpahirap sa kupunan ng Denver Nuggets. Tumala ng 41 points
2 rebounds at may 4 na assist ang star player ng Timberwolves na si Anthony Edwards. Samantalang sa kabilang kupunan naman ay gumawa ng 32 points, 10 rebounds at 8 assist si Nikola Jokic. Pero hindi pa rin naging sapat upang masungkit nila ang panalo. Nagtapos ang talaan sa score na 80-106 pabor sa Minnesota Timberwolves. Yun lamang po ang pinakamainit na balitang sport sa araw na ito. Ito po si Remark Aguilar, nag-uulat. Para naman sa ating balitang pangkabuhayan, nananawagan si House Deputy Majority Floor Leader Congressman Erwin Tulfo sa pamahalaan na magbigay naman ng ayuda at pangkabuhayan sa mga tsuper ng jeep na mawawala ng hanap buhay bunsod ng Public Utility Vehicle Modernization Program or PUVMP ng pamahalaan. Sa panayam sa radyo kamakailan, sinabi ni Congressman Tulfo na ilang libong mga driver daw ang mawawalan ng pagkakakitaan dahil sa modernization program. Sa datos mismo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB, 75% lang ng jeepney operators ang nagparehistro para sa nasabing programa, ayon sa ACT-CIS Solon. Aniya, so ilang libong jeepney drivers din ang mawawalan ng kita o hanap buhay. Nararapat lamang na may nakahandang ayuda o pangkabuhayan para sa kanila at this point. Ayon pa kay Tulfo, naiintindihan niya daw ang sitwasyon ng pamahalaan na kailangan i-phase out ang mga lumang diesel engine ng mga jeep at palitan ng makabagong Euro 4 compliant vehicles para makabawas sa polusyon. Hindi naman lahat ng operator kaya bumili ng 2 million na modern jeepney. Kaya dapat na nakaredy sa financial assistance sa ilang libong jeepney drivers at pamilya nila sa panahon na ito. Ayon kay Tulfo, noong ika-31 ng Disyembre taong 2023, ang deadline para magparehistro ang mga jeepney operators sa modernization program, pero reklamo ng ilang transport groups masyadong mahal o overpriced ang mga ibinibentang modern jeepney. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli, bayan.